Kaugnay naman po sa pagkakasibak ng ilang immigration personnel dahil sa pagpuslit ng cellphone sa pasilidad kung saan nakadetain ng isang Russian vlogger. Makakapanayan po natin si Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Magandang umaga po, Ma'am Dana. Si Maris po ito. Live po tayo sa unang balita. Good morning, magandang umaga, Maris. Una po sa lahat, ano po ba ang paliwanag ng mga nasibak na tauhan ng Bureau of Immigration sa nangyaring pagpupuslit ng cellphone para sa Russian vlogger na nasa detention facility ng BI? Yes, kaya po natanggal ang ilan sa mga tauhan sa ating pasilidad ay because of command responsibility dahil hindi dapat nakakapasok ang mga ganito pong gadget, mga cellphones po, papasok po doon sa facility. Nung nagkaroon po ng raid nung Biyernes, massive raid po doon sa dalawang facility natin in Muntinlupa and Taguig. Nakita na marami pa po ng mga cellphones and other unauthorized paraphernalia ang nakapasok po doon sa pasilidad, which really warranted the change in management. Kung makita po natin na talagang hanggang ngayon talamak pa rin ang pagpasok ng mga gadgets doon sa loob. Pero Ma'am Dana, ipinaliwanag ba nila kung bakit hinayaan nilang maipuslit ito? Hindi po, pero haharap na lang po sila sa explanation po during the investigation. Ano po ba ang protocol o SOP ninyo pagdating sa mga banyagang katulad nga niyan, subject for deportation? Yes, yung atin pong facility is not a jail, so hindi po ito kasing istrikto ng mga kulungan. But this is rather a holding facility po para doon sa mga foreign nationals that are facing deportation charges. Dito po, pinapayagan po silang gumamit ng kanilang mga gadgets, mga cellphones po, for a limited time doon sa araw nila. Parang mga isang oras lang po yan, only to call their family, their counsel, or their embassy. Otherwise po, hindi po sila pinapayagan na gumamit yan, lalo for mga vlogging or panonood po or kung ano-ano pa. So ito nangyari beyond the 1 hour na allowed? That's right po. At mukhang ginamit talaga, nakita natin doon sa video, ginamit talaga nung infamous vlogger na si Vitaly sa pagbablog niya. Dahil sa insidente pong ito, anong mga adjustment o paghihigpit pa ang gagawin ng BI? Well, dahil mukha pong inaabuso yung paggamit po ng mga gadgets sa loob po ng facility, napagdesisyonan po ni Commissioner Viado na maghigpit lalo doon sa paggamit ng cellphone use at alisin na po yung pribilehiyo ng paggamit ng cellphone. Although ito po ay siyempre kinakailangan and part of the yung karapatan po ng mga nakapiit doon sa ating facility, gagamitin po nila to contact their family. Low-tech na lang po. Landlines na lang po will be available for them to use para siguradong hindi nila gagamitin sa kung ano-ano, as well as magsiset up po ng mga video calling booth sa loob po ng facility sa open spaces para kitang-kita po kung anong ginagawa nila. Tungkol naman po kay Atong Ang na posible raw nasa Cambodia na, anong impormasyon niyo po rito, Ma'am Dana? Sa atin po, pag tinignan natin yung records ng Bureau of Immigration, wala pong recent travel itong si Mr. Atong Ang, no recent departure doon po sa ating mga records. Sakaling nasa labas na nga siya ng bansa, itong si Atong Ang, paano kaya siya nakalusot sa pagbabantay ng Bureau of Immigration? Ang sinasabi rin po ng NBI, wala rin pong record ng paglabas legally and even sa backdoor. Wala rin po sila impormasyon. Paano po kaya nangyari ito? Sinasabi ng DILG, nasa Cambodia na raw. Yes, Ms. Maris, ang masasagot po natin ay yung pag-alis po nila, kung aalis po ang isang tao, sa mga international ports of entry and exit na tinatauhan po ng Bureau of Immigration. Doon sa mga tinatawag nating illegal migration corridor, ito po ay tinatauhan ng local government units ng Coast Guard at ng local law enforcement. Kapag naman po sila ay may na-encounter doon na illegal crosser, doon sa mga areas na yon, pinagbibigay alam din naman po nila sa Bureau of Immigration to check yung records ng mga taong yon. And so far po, at up to this point, wala pa po tayo nakukuhang coordination sa kanila. Ibig sabihin, wala pa po silang na-intercept na gano'n. Tungkol naman po sa ICI request, no, ano po ang update sa iba pang whole departure order na hiniling ng Independent Commission for Infrastructure laban sa ilang sangkot umano sa flood control anomalies? Marami-rami na po tayo na ilagay sa whole departure orders po natin. Following po yung request ng ICI sa Korte. So ang Korte po ang nag-issue ng whole departure orders. But karamihan po still in the Immigration Lookout Bulletin, awaiting po the order of the courts
kung ano po ang tamang disposition sa kanila, kung whole departure order po ba or karapat-dapat na pong isyuhan ng warrant of arrest. Alright, maraming salamat po sa impormasyon binigay niyo po sa amin at sa inyong panahon. Bureau of Immigration Spokesperson Dana Sandoval. Magandang umaga po sa inyo. Salamat po at magandang umaga. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.